follow first before you complain. Kaya sa akin, natuto ako na kung anong pinuto sa akin, ginagawa ko. Mas lalo pa ako nagmamature, especially sa bashing sa social media. Walang magiging tama sa isang taong naghahanap ng mali. Here we go. Sometimes we have a poisoning living like sea urchin, crown of thorns, lionfish, stingray, and stonefish. Okay? And now we're going to the first one for snorkeling, the Nat Beach. Good spot for scuba diving. Okay? Hi. Ito yung Ewan ko, pinagsama-sama ko na yung lunch. Ito yung breakfast. Lunch. Ito yung breakfast. Sama-sama na yan.
Ako lang ba yung nainitan? Hindi mainit talaga. Talaga Ako to. lang yung nainitan. Hindi doon ka gawin. Tapos dyan ka lang. Parang may stuck ako sa gitna. Feeling ko lang. Hi classmate, syempre, batiin muna natin. Thank you po, shout out idol kay Mark27 Raymond Duser. Sunod po kay Glenn Roble 9646, pa shout out classmate, hello po sa'yo. And ito pong last, si Dominic Ramos 6411. Okay, watching from La Union. And anyway, classmate, kumusta po kayo? And eto, pauwi na rin po kami. Medyo nalungkot lang po ako, classmate, kasi hindi ko po nagawa yung hindi uminom ng alak, pero nagawa ko naman po yung hindi pagkape. Kasi kahapon, habang pauwi na po kami from island hopping, biglang nagkayayaan po magpustahan. Nagpustahan kami na Plain Louie, yung bangka nila at yung bangka namin kung sino yung mauuna. Siyempre, ako nanalo. Kaya lang, yung pusta po na pambayad, ginawa na Plain Louie, ginamit niya pang inom. Daanan natin sa inuman pa sa uminom ka. Mag-iinom naman tayo. Kaya nga, mag-iinom nga tayo. Dadaan natin. Nakalive ko. Para celebrate natin. Kaya ayun, napainom din po ako. Nahiya na rin naman ako tumanggi kasi siya nagpainom sa aming lahat. Ilan kami, dami-dami namin, tapos lumipat pa kami. Well, anyway, it's a very nice experience ulit, classmate, right now kasi may mga kasama kaming first-timer at ang pinakamaganda niyang classmate kasi kasama po ng mga ibang leader ko yung anak nila. Katulad kay OJ po, kasama niya po si Tommy, and nung nag-talk po si Tommy, grabe, nakakatuwa lang po talaga na sobrang galing at age of 13 years old nung nagsalita siya ng experience niya. Sobra-sobra po talagang ganda nung pagtutok niya. Kaya sa akin naman po, ang masasabi ko lang po sa inyo, classmate, is kung gusto niyo po talaga maging successful sa buhay, ang pinaka-importante po sa lahat, yung tinatawag po natin na character foundation. Para mas magkaroon po kayo ng clarity. Ang character foundation ko po kasi, classmate, noon, nung hindi pa po ako sa networking, na gamers pa lang po ako, wala po akong laro nang hindi ko po tinatapos. Ibig sabihin, bigyan mo ako ng laro, ng computer games, kahit ano pa yan, tatapusin ko yan. Yan ang isa naging character foundation ko. And ako naniniwala kasi ako na lahat ng bagay may solusyon as long as na pipigain mo lang ang sarili mo na isipin kung ano ang solusyon doon. In short, hindi po ako sanay na pag may dapat ako gawin, umaatras ako. Kaya nung nag-network po ako, bakit ako naging successful sa life? Kasi yun lang din naman ang formulang ginawa ko. Na parang ganito yung classmate eh. Maraming tao, they're always wishing na maging successful, maging resulta nila yung resulta mismo ng mga hinahangaan nilang tao. Pero nakakalimutan nila, ano ba ang source, bakit nagkaroon ito ng resulta? And itong resultang to, kaya sila nagkaroon ng ganitong klaseng resulta because sa tinatawag na character foundation. In short, parang ako, ang dami kong nariringgan na gusto nilang kitain, kinikita ko. Pero wala pa po ako halos naririnig na gusto kong gawin yung lahat ng ginagawa mo. Gusto ko maging kasing sipag mo, gusto ko maging kasing resourceful mo, gusto ko maging kasing, ang tawag yan, yung consistent ka sa goal mo na talagang hindi mo tinatantanan hanggang hindi mo nakukuha. In short,
Para mas ma-realize po natin, classmate, kung meron kang gustong resulta na makuha, gayahin mo kung ano ang ginagawa ng taong yon. Di ba parang pag-gym yan, napaka-simple. Given na gusto mong gumanda katawan mo, pero ang pinakamaganda doon, gayahin mo kung ano kinakain niya, gayahin mo kung gaano siya katagal mag-exercise, gaano kadalas ang pag-exercise niya. Gawin mo lang lahat ng ginagawa niya. Isang araw gigising ka na yung katawan niya halos magiging kasing katawan mo rin. Now, ganun din naman sa resulta na katulad sa amin right now dito, sobra pong nakakatuwa din kasi, di ba, lagi kong sinasabi, classmate, dapat natututo kayo ulit mamasyal. Now, ganito mag-isip ang mga taong negative. Paano nga ako mamamasyal? Wala nga kaming pera. Sakto-sakto nga lang yung pera namin. Iyan ang reason, classmate, bakit ka nahihirapan umasenso sa buhay. Kasi meron na nga pinapagawa sa'yo, imbis na gawin mo or mag-isip ka pa paano mo siya gagawin, mag-iisip ka ng dahilan para hindi mo siya magawa. Di ba, pag sinabi kang mamasyal, o kung may bayad man yan, di, bottom line, di ba sabi, pwede kayong mamasyal. Number one, pwede kang mamasyal ng kung ano yung sinabi sa'yo, yun ang gawin mo. Di, gawa ka ng paraan pa paano ka magkaroon ng pera. Di ba? Kung wala ka naman pera or ayaw mo talagang gumawa ng paraan, di ba pwede ka naman actually mamasyal kahit walang gastos masyado? Kasi pwede ka naman pumunta sa bundok. Halos walang gastos ang bundok, konti lang. Di ba? Baon ka lang ng pagkain. Di ba nakakapamasyal ka na? Anong point ko, classmate? Ako, nung nagsisimula ako sa industriyang ito na ginagalawan ko, lahat ng sinabi sa akin, considered it done. Malaki kasi, classmate, ang naging tulong po sa akin kasi nga naging officer po ako before sa ROTC. Sa ROTC, natutunan ko talaga ang pagiging resourceful kasi naalala ko dati, medyo, sabihin na natin, baka pangit mo yung ganitong kultura before. Hindi ko na kasi alam kung ano nangyayari right now, pero nakatulong siya sa akin. Kasi, tingin mo, sasabihin ako ng opisyal ko, Lim, halika dito. Sabi ko, sir, yes po. Eto, Lim, 5 piso. O bumili ka ng 5 pansit, 5 soft drinks, tapos yung sukling 20, balik mo sa amin. Di, ang utos sa amin kasi, simple lang, classmate. First rule, the general is always right. Second rule, when the general is wrong, when the general is wrong, follow the first rule. In short, wala kang choice. May kasabihan pa nga sa amin na follow first before you complain. Kaya sa akin, natuto ako na kung anong pinuto sa akin, ginagawa ko, gagawan ko ng paraan. Example, yung ganon. Di ba, isipin mo, 5 piso ang binigay, may sukli pang 20, bibili ka pang 5 soft drinks, 5 pansit. Wala akong choice. It's either gagawa ako ng paraan, mangungutang ako sa tindahan, or kung sino yung pwede kong utangan, or kung may pera ako, yun pang abono ko. Nasanay po ako ng ganon. Meron pang ako dati, pinaghugas ako ng kaldero. Ito, hugasan mo, linisan mo. Pinagsaingan. Walang sabon. Walang pang kuskus na binigay. Sabi ko, paano kaya to? Di, anong ginawa ko? Lupa. Kumuha ko ng lupa. Di ba, may mga bato-bato naman yun. Yung ginamit kong pang kuskus, natanggal din. Nalinisan pa rin naman kahit papano. In short, classmate, ang gusto ko lang pong sabihin sa vlog na to, bago po tayo matapos, ayusin po natin ang character foundation nyo. Ngayon, ang tanong sa akin, paano ko ang nakasanayan kong ugali hindi maganda? Okay lang yan. Kasi the mother of all knowledge is repetition. Ibig sabihin, kahit hindi mo yan ugali, gawin mo siya ng paulit-ulit. Darating ang time, magiging ugali mo rin siya. Tandaan mo kung ano ang ugali mo ngayon. Nakasanayan mo rin lang naman yan dati. Lahat tayo pinanganak sa mundong to. Blanco ang knowledge natin. Wala pa tayong alam. Naturuan tayo ng magulang natin, naturuan tayo ng society, naturuan tayo ng mga kaibigan natin kung ano ang naging ugali natin. In short, kung gusto mo maging sobrang successful classmate, the good thing about life, pwedeng-pwede ka pa rin magsimula. Regardless anong edad mo, matanda ka, bata ka, babae ka, lalaki ka, kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, you could always start. Kaya para sa akin, given na gusto maging successful, nandiyan na yan Pero dapat maayos ang character foundation mo. Kasi pag maayos ang character foundation mo, 100% magiging successful ka. Sabi ko nga, na-realize ko lang ngayon, mas lalo pa ako nagmamature, especially sa bashing sa social media. Walang magiging tama sa isang taong naghahanap ng mali. Kasi nakikita ko ang mga posting, sabi ko, grabe, kahit ano na lang gawin mo, puro na lang mali talaga sa isang taong mali
tumulong ka, may masasabi. Huwag kang tumulong, may masasabi. Kahit anong gawin mo, may masasabi yung taong gustong may sabihin sa'yo. Kaya ang importante, classmate, hindi sila, ang importante ikaw. Kaya para sa akin, ayusin po natin sabay-sabay, classmate, yung character foundation natin. Kasi katulad sa akin, ako unti-unti kong inaayos. Kaya nga, yun nga ang reason ko hindi ako na sana iinom. Kaya lang, okay lang naman. Hindi naman ganun kadalas pa rin pag-iinom ko. Basta at least I'm very proud na yung kape na stop ko. Yung alak, as much as possible, hanggang kaya. Kumbaga, or pinag-isipan ko nga kasi kung magbabago kaya ako, what if tuwing may out of town na lang ako, or out of country, dun lang ako iinom. Pero pag basically nasa Metro Manila or nasa Bicol or nasaan man, hindi talaga ako iinom. Kaya ako, classmate, bakit yun ang ginagawa ko? Coffee is my life. Simula nung natuto po akong uminom ng kape, tuloy-tuloy po yan. Nakaka 6 to 8 cups ako a day. Mas mahilig pa po ako mag-brewed coffee. Pero kaya ko siya na-stop kasi marami po nagtatanong sa akin, bakit mo in-stop? Sabi ko, in-stop ko kasi yun ang pinaka-comfortable sa akin. Yun ang pinaka-dependent ako. Kaya gusto ko na ma-ready ko ang sarili ko sa panibagong goal na i-achieve ko. Kaya dapat meron muna akong i-give up para at least makikita ko kung gaano pa rin ako kagaling pagdating sa tinatawag na disiplina. Kaya classmate, isa pa pala, dugtong ko bago ito matapos. Maliban sa yung sa kape, ngayon mas magiging organized ako ng sobra ng lahat ng gamit ko. Kasi nung nagsisimula ako sa pagne-network, organized ako sa gamit ko eh. Nung medyo kumikita-kita ng konti, ang daming nabibili na kung ano-ano, ang gulo talaga ng gamit ko. Kaya right now, ini-improve ko ulit na maging organized ako sa lahat. Kaya I'm very excited for my next level. I'm very excited sa next chapter na mangyayari sa akin. Kaya paano niyang classmate, sabay-sabay na lang tayo para at least sabay-sabay nagbabago ang buhay natin habang nanonood kayo ng vlog at gumagawa din ako ng vlog na to. Kaya keep it up, huwag pong mahiya mag-comment, share sa mga taong tingin yung nangangailangan ng video ko, at mag-comment po kayo na mag-comment para lalo pong magti-trend yung videos natin. At the same time, pinakamaganda, syempre, nakikita ko rin at naririnig ko yung mga opinion po ninyo. Okay, Docs, kaya dito muna tayo.